Hi Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong weekly Kabay Tarot reading for January 14 to 20, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Kabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap for this week para po kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 14 to 20, 2024? Makakatanggap ka ng wisdom message. Maaring galing to sa sa elders or sa parents nyo. Sa mga ate at kuya nyo. Pwede din. So, makakatanggap kayo ng wisdom message. Galing sa inyong matalik na kaibigan. Pwedeng elders to ha, or matalik mong kaibigan. This is maturity. Ano po ang ganap sa sa week na ito? Ano po ang ganap sa week na ito? Spirits guys, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 14 to 20, 2024. Maaring mother nyo to or isang mother figure. Or maaring ikaw ito na nagbibigay ka ng wisdom message sa yung matalik na kaibigan or malapit sa inyo. Ano po ang ganap sa week na ito from January 14 to 20, 2024 para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Nag-research kayo. You have knowledge. May nalaman kayong sekreto sa araw na ito or nagkaroon ng clarity. Okay? Pwede din actual book ito. Nagbabasa kayo ng libro sa araw na ito. Ano po ang mensahe para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week, January 14 to 20, 2024? Gemini, Libra, and Aquarius. Don't be afraid to fly solo. Maaring nagpaplano ka na mag-isa para sa trabaho, sa proyekto, or bukod ka na mag-isa. So, believe in yourself, have self-confidence. Ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week? January 14 to 20, 2024. Stand up for all animals. Maaring mahilig kayo sa mga hayop or sa animals or sa pet nyo. Karoon kayo ng time. Ano po ang energy for this week, January 14 to 20, 2024 para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Spirits guide. Clarification of this card po. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius for January 14 to 20, 2024. Weekly kabay po. Career and money. Clarification of this card.
Love and romance. Self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius for this week, January 14 to 20, 2024. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Maraming salamat po. Okay, sa araw na ito, sa week na ito, ngayong January 14 to 20, 2024. Nag-double check ako sa date para tama yung masabi ko. So, from January 14 to 20, 2024, weekly gabay po. Okay, nagkaroon ng persistence dito, self-reliance. So, this is the clarification message from the universe. Self-reliance, don't afraid to fly solo. So, ito rin yan. Clarification niya. Okay? So, lumabas for this week. Don't be afraid to fly solo. Okay. May nakita ako dito na may posibleng may atake sa iyo pagkamat ikaw ay handa. Posibleng may mga hamong parating sa inyo, kagaya ng pag-antala, pagkaroon ng delay sa bagay, o di kaya naman pagkakasakit. So, ingatan ang inyong sarili sa week na ito. Baka, kasi sobrang sipag nyo sa araw-araw nyo, Gemini, Libra, and Aquarius. So, ingatan ang inyong sarili. Pero may nakita akong ego and pride dito. So, kailangan nyo ng mahabang pasensya at pag-intindi. Okay, so, ayun. Sabi ko nga, nakaramdam ka ng pagod. Baka na-burnout kayo. So, check nyo yung reading ko, January 13, I think, na sabi ko na grabe yung trabaho nyo, sunod-sunod. Tapos, baka ingatan ng sarili, baka magkaroon ng pagka-burnout sa sobrang pagod, sa sobrang dami ng trabaho. Ayun, nakaramdam ka ng pagod? Pero ang sabi po dito ng card dito na huwag kayong susuko. Baka nasabi nyo lang. Kasi may nakita ko dito na ayoko na, pagod na ako. Sabi po ng card na huwag po daw kayong susuko. Oo, kasi malapit na po daw kayo sa inyong patutunguhan, sa inyong paroroonan. Sabi po ng card, move forward, tapusin mo ang mga nag-aantay na gawain. So, huwag kayong, instead of focus sa inyong trabaho, instead, trabaho mo yung, mga gawain mo. Kailangan talaga, what I meant is, kailangan yung trabahuin ang inyong trabaho. Okay? Huwag niyong hayaan na magkaroon ng stagnation sa araw na ito. Kung magreklamo, sige. I-feel mo yan. Kasi pagod yan Si Gemini, Libra, and Aquarius, hindi yan minimin niya na pagod, ayaw na niya sa kanyang trabaho. Kasi, based sa study ko, si Gemini, Libra, and Aquarius, hindi yan madaling masumuko sa isang bagay, lalo na't perfectionist sila. Some of you perfectionist kasi matalino kayo, marami kayong ideas na gusto i-apply sa inyong trabaho. Ayun. So, I believe na tatapusin nyo talaga ito. Nagreklamo lang kayo. Oo. Which is weakness nyo yan yung magreklamo. Ayaw ko nang tupusin pero tinatapos nyo. Ganon. So, ingatan din kasi baka magkaroon kayo ng, which is normal naman, yung emotion nito na ego and pride. Pero pagbalansehin po. Baka kailangan ng pagtanggap, pagpasensya. Kasi pag hinayaan nyo ito, o itong sitwasyon na ito, itong emotion na ito na mabuo, na magkaroon ng bigat, magkakaroon na ng blockages.
Sayang naman tuloy-tuloy yung pasok ng blessings mo. This is also a blessing kasi marami kayong gawain. So, take that as a blessing. So, kailangan nyo lang i-take ng action, i-work out nyo para magkaroon ng better outcome. 'Di ba? So, ayun. Kung mayroong delay, alam nyo na yan. Kailangan habaan ang pasensya. Kailangan ng pagtanggap na nangyari. Pero don't worry, darating din yan. So, don't give up. So, don't be afraid to fly solo. I believe nag-iisa kayo na tapusin yung trabaho. Kaya nabibigatan ka, pero handa ka handa ka dito. Handa ka sa mga hamon, sa mga challenges. Kasi expected siguro mo ito, kasi handa ka. Okay. Nakikita ko talaga dito na makaranas ka ng struggles, delay sa trabaho o negosyo man. So, this is only temporary. Sabi po ng card dito na, temporary lang po ito. Huwag kayong susuko. Hindi nga kayo pinapahintod ang card dito, na huwag kayong hihinto. Patuloy mo lang, huwag kang susuko. Chini-cheer up po kayo. Oras na para gawin ang huling hakbang tungo sa pagtatapos ng inyong proyekto. Malapit na pala. Malapit na. O pagtatapos ng isang matagalang pagsusumikap. So, malapit na. Don't give up. Ramdamin mo yung pagod, yes. Pero alalahanin mo yung gawain na nag-aantay sa inyo. Okay? So, kailangan yung magtrabaho. Oo. Don't worry, may success naman ako nakita dito. Better outcome. Basta patuloy nyo lang. Huwag nyong buuin yung feelings nyo na negative. Like for example, ego, pride, yun. Kasi mag-put yan ng blockages. Paano papasok yung mga coming blessings po para sa inyo? Blessing na nga ito itong maraming trabaho. Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, gusto niyan, busy yan sila Busy ang pag-iisip, sa kakaisip, 'di ba? Busy rin, gusto nang busy sa pagtatrabaho. Kasi pag wala silang ginagawa, madali kayong ma-bored. So, comment down kung naka-resonate kayo. Mas gusto nyo may gawain kayo. Maaring, naubusan kayo ng mga gawain, kaya nagbabasa kayo ng libro dito. Kasi pwede itong actual na libro. Ano pa? Maraming mensahe, no? So, ano pa? Okay. Ang sabi po ng card dito na, huwag niyong hayaan na ma-disconnect kayo sa inyong intuition. Kasi ito yung nakatulong sa inyo, di ba? Sabi ko sa inyo, sa araw-araw, siya yung magtuturo, magsasabi kung saang daan kayo dapat patungo, saang daan na dapat kayong tatahak or dadaan. Okay? So, may sinasabi din siya kasi nagsasabi din ito ng kung sino yung mga taong nanloko sa inyo, kung ano yung sikreto. Natuturo din yan. Kaya may knowledge and clarity dito. So, listen to your intuition. Connect to your intuition. Okay? Mag-ingat po sa taong mahilig magmanipula. Parang andito pa rin siya ngayong week na ito. So, check nyo yung January 13, 2024. Gabay nyo po. May tao ditong mahilig magmanipula, so mag-ingat talaga sa kanya. May hamon dito and nandito rin siya. Tapos, sa pagkakatanda ko, andun siya sa January 13. Kung sino kaya yan? Pag-isipan nyo ng mabuti kung sino yan. Para hindi naman na nagja-judge tayo. Kundi, kailangan na alamin natin kung sino para aware tayo at maging handa.
Kung pwede iwasan to protect your inner peace kasi yan yung priority natin, di ba? So, nakikita ko rin dito ang insecurity. Maaring nagsaselo siya sa inyo. Maari ding na ka-feel ka ng insecurity kasi wala ka ng panahon sa inyong sarili, puro trabaho. So, connect to your intuition. Sabi po ng card dito. Believe in yourself, trust in yourself, have faith in the universe. Have faith in the universe. This is the time to reconnect to yourself. Listen to your intuition. How? Meditate. Meditate. Kailangan ng meditate, inhale, exhale, maging kalma kayo, and listen to your intuition. Listen to your body, energy. Ayun. So, may lamok eh. Pasensya na. Okay. Ano pa? Diba, nagkaroon kayo ng nagkaroon ng dito, nawalan kayo ng self-confidence. So, sabi po ng card na don't give up, trust your intuition, connect to your intuition kasi may sinasabi dito. So, the advice is, this is the time to reconnect to yourself, listen to your intuition, redirect your energies. Baka kailangan yung mag-rest muna, mag-redirect sa inyong energies kasi ubos na ubos kasi sobrang pagod nyo sa trabaho dito. And some of you, pwede din ma-re-energize kung makatanggap kayo. Kausapin nyo yung mga elders nyo or mga malapit sa inyo. Pwede din tayo ma-re-energize yan kung na-release natin yung reklamo natin. Pero I believe talaga, si Gemini, Libra, and Aquarius, patuloy pa rin yan. Sa trabaho, masipag kayo eh. And matalino kayo. Matalino kayo kasi nasa isip nyo, pagod kayo, pero nasa isip nyo rin na kailangan ko tapusin to para may makita akong positive outcome. Para matapos na, para bago na naman. Ayun. So, ayun. Connect to your energy. Connect to your intuition. Mag-ingat sa taong mahilig magmanipula kasi maaring may nagsiselo siya sa inyo. Insecure. May nakita ako kasi akong insecurity dito eh. So, sa career and money po. Okay. May nakita akong new beginning po. Pero, nagkaroon kayo ng takot. Fear of change. Kaya nga ang sabi dito na self-reliance. Connected to eh. Self-reliance na don't be afraid to fly solo. Lahat naman tayo na Gemini, kayo mga Gemini, Libra, and Aquarius, mahilig sa multitasking. Magkakaroon nga tayo ng peace of mind kung tayo yung tatapos na, 'di ba? Tatapos ng trabaho, kung kayo po ay tatapos ng trabaho. So, ayun. So, that's normal na makaramdam ka ng fear of change. Kasi new beginning, hindi mo alam yung mga, like for example, kung maglilipad kayo, hindi nyo alam kung anong mga ugali ng mga tao doon, yung environment. That's very normal. That's very normal kasi magkakaroon pa ng adaptation yan eh. Mag-a-adapt ka pa. So, ayun. Nakaramdam ka ng fear of change dito. So, kailangan nating tanggapin. Nagkaroon ng hesitation din dito eh. So, be wise enough. Kung meron kayong opportunity po sa week na ito, be wise enough po. Kasi, ang sabi po ng card dito na kailangan nyo maging wise. Pag-isipan ng mabuti, pagpaplano, gather information muna, kaya nagre-review ka dito.
Oo, hanggang sa magkaroon ka ng clarity at magkaroon ng concrete plan and go for it. Go for it. Don't be afraid to fly solo. Mm. So, wag magpadala sa inyong emotion ha. Remind ko lang, Gemini, Libra, and Aquarius for this week, wag magpadala sa inyong emotion. Don't worry sa daily nyo. Remind ko talaga kayo. Hindi ako magsasawang magre-remind sa inyo, kami, ng spirits guides, na hindi kami magsasawang mag-remind sa inyo. Sasabihin ko talaga kung ano ang sinasabi nila para sa inyo. Para, ayun, para may idea kayo. Okay? So, move forward. Sabi po ng card dito, move forward and take the challenge. Don't take the challenge as negative. Okay? Gemini, Libra, and Aquarius. Don't take this as negative. Why? Because baka tinetest tayo ng universe. Kasi yung next na ibibigay nilang blessings, dapat handa tayo marunong tayong humawak sa ibibigay nilang blessings, di ba? So, ayun, tinetest tayo kung gaano tayo katatag. Kung marunong na ba tayo. Like for example, bibigyan ko ng malaking pera si Gemini, Libra, and Aquarius. Marunong na ba siya mag-handle para hindi ito masayang? Bibigay ko na to ng gusto niyang trabaho. Kaya na ba niya? Physically, emotionally, spiritually? Oo. Kaya na ba niya? So, sige, test natin kung gaano siya katatag. Ganon. So, don't take that as negative. Gemini, Libra, and Aquarius, take that as a challenge. I-prove mo sa amin. I-prove mo kay universe na kaya ko na pong tanggapin yan. Kaya ko na pong i-handle yan. Aalagaan ko po yan. Ayan. Diba? So, take that as a challenge, not as negative. Kasi walang binibigay ng universe na ikakasama talaga natin. Diba? So, tinetest tayo kung gaano tayo katatag, kung handa na ba tayo, kung marunong na ba tayong mag-ingat or mag-handle sa binigay nilang blessings. Ina-observe ka niyan yung pag-uugali mo rin. So, kung kailangan nyo mag-move out sa inyong comfort zone, pag-isipan nyo po muna. Kailangan kasi pag-move out yan, buong-buo mong tanggap na kailangan mong lumisan or umalis sa comfort zone mo. Oo. Kasi kailangan talaga yan kasi walang success sa comfort zone Ano ba? Okay. Paano ba sabihin to? Ang success is kambal niya is challenges. After challenges, then success. So, ayun. Think of it. Gemini, Libra, and Aquarius. Kaya kailangan kasi buong-buo mo ka mag-alis dyan sa comfort zone mo para tanggap mo. Para buong-buo ka rin yung buong-buo ka na nag-take ka ng new journey sa inyong buhay. Kasi may nakita ko new journey dito. Nagkaroon lang ng hesitation. Nagkaroon siguro kayo ng hesitation kasi hindi kayo naggawa ng solid plan. So, kailangan maggawa ng plano para alam mo ano yung next step na gagawin mo. So, kung may pagbabago kasi, kung may new beginning, kung may tinatahak kayo, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. So, clear your energy. Connect to your intuition. Okay? May solid plan ka na pala dito, pero hindi ka pa nagbibigay ng aksyon. So, kailangan talaga buong-buo ka aalis dyan. Okay. Marami kang iniisip ngayon, na bagong idea. Ito yun ito yung energy mo, Gemini, Libra, and Aquarius na marami kayong naiisip na idea kasi matalino kayo.
Gusto nyo i-apply sa mga bagong proyekto nyo. So, tapusin nyo ha, yung proyekto nyo para paproceed na kayo sa bagong proyekto nyo. Sa mga gawain nyo. Nag-iisip ka dito ng mga new idea kung ano yung pa yung plano mo sa inyong new project, sa inyong trabaho, sa inyong negosyo para ikakabuti sa inyong negosyo o trabaho at kaperahan. Kaya, nag-iisip kayo. Ito rin yan eh. January 13, 2024, so check nyo. Nagplaplano kayo kasi nanindigan kayo na mag-focus kayo sa inyong career and money. Kaya ito, you're trying your best. Makatanggap ka rin ng mensahe. Check nyo yung panaginip nyo kasi may nakita ko dito na makatanggap ka ng mensahe through dreams. Nakikita ko naman dito na enjoy ka sa inyong trabaho. Muli. After this emotion, na-enjoy ka dito sa inyong trabaho. Nakikita ko na. Oo, tatapusin mo na yung trabaho mo. That is very good. Okay. So, love life, self-love, partnership, and romance. Nagkaroon ng satisfaction dito and abundance. Wow. Thankful po kayo sa mga biyayang natanggap mo. Sabi ko na ba nga ba? Marami kayong biyayang natanggap. Kaya busy kayo. Busy kayo sa kaisip. Busy kayo sa gawain. So, thankful kayo sa mga biyayang natanggap mo. You have overflowing abundance. See? You have overflowing abundance. So, check nyo po sa Google ha, 99. Baka may karagdagang message yan. Again, 99. Nakikita ko dito overflowing abundance, successful and satisfied ka sa buhay. So, this card asks you to relax and enjoy what you've worked hard to achieve. So, share your good fortune to others and your generosity will always flow back to you. Babalik din yan times 2, times 10. Kasi itong blessings na ito na malaki, diba? Araw-araw ko itong sinasabi sa inyo na malaki siya, na binigay sa inyo para ma-share nyo sa iba. Para ma-share nyo sa inyong pamilya. Natapos mo na dito, oh. Natapos mo na dito. Yung mga gawain mo, nakikita ko, kaya nagkaroon ng overflowing abundance and thankful kayo kasi nakikinig kayo sa inyong intuition. May natapos kayong proyekto dito. Sobrang saya nyo. At satisfied ka sa naabot mong completion. By this weekend to, for sure. Sa mga may trabaho, expect a recognition for a job well done. Wow, may recognition pa. Or may nakita rin akong promotion for a job well done. Ang ganda. Job well done, overflowing abundance, successful and satisfied. You are very thankful. You are very satisfied sa naabot mong completion. So, following intuition and honoring your ideas will lead you to increase prosperity and abundance. Medyo, di ba sabi ko sa inyo na ingatan din yung health nyo. Eto, magiging okay kayo. Maybe, sabi dito na ingatan yung health kasi stress kayo. So, nakikita ko naman dito na your health is improving. And you're welcoming over all feelings of happiness and joy. Ang ganda. This is a signal of abundance in all areas of life. Career, money, love life. Ang ganda po, satisfaction and abundance. So, claim nyo na, Gemini, Libra, and Aquarius. Sobrang pagod ka dito. So, sobrang dami ng trabaho. Yung pagod mo na after this project na natapos mo. So, mag-ingat po ha, yung manloloko, hindi siya mawala-wala. So, check nyo yung January 12, 13 nyo. Andun po siya. So, andito pa rin siya sa week na ito. So, mag-ingat po sa kanya. Mag-ingat sa taong manloloko or self-centered. Maaring lalaki to eh. Maari. So, ayun. Mabilis po siya mag-react or defensive po siya.
Maaring nagbigay ito ng sakit ng ulo sa inyo. Okay, so mag-ingat po sa kanya kung wag magbigay ng masyadong ng energy, like for example, wag maggalit. Kung pwedeng kausapin niyo, kung pwedeng ignore niyo. Okay? Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Ng mga Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, January. Sa week na ito, January 14 to, check ko lang yung date, to 2024. Sa mga single, I don't react when people mention you. Sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon, I know that I crossed the line with you. Para sa love advice po, para sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius for this week, January 14 to 20, 2024. Leap of faith din ito. Leap of faith. Bagong journey. Bagong pasok nyo sa journey nyo. Take a risk and put your hearts through desire into action. See? Marami ng advice dito. Mag-take a risk po daw kayo as long as handa kayo. Put your hearts through desire into action. Ang sabi. And awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciating your divinity. Love advice po para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius for this week. Take your power back. You're giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Wisdom message siya po para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week. Gift of freedom. Freedom din to eh. Freedom. Okay. Break away for your attachments. And you are unique. Be yourself. Everyone else is taken. So be unique. Gift of freedom. Kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week, January 14 to 20, 2024. You are you're very close to achieving your goal. Don't give up, ha? Show the world the real you. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius from January 14 to 20, 2024. Weekly kabay po nila. Message from Archangel Sandalphon, be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Yes, kasi may kausap ka dito na nagbibigay ng wisdom sa inyo. And Moon Cycle, message from Archangel Haniel. Notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon these cycles. So that is your reading po, Gemini, Libra, and Aquarius for this week, January 14 to 20, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.